Hi, ako nga pala si Manjiro. Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like and subscribe lang. Ito yung sumunod na kwento ng matapos ang Season 3 sa TV ng Hajime ni Ippo. Kaya tunghayan natin ang isang magandang episode ng Hajime ni Ippo 1434 na ang title ay ang Pagmamaliit ni Ippo kay Mashiba. Ano? Magbibigay ka ng advice sa ibang gym? Nakakahiyayang gagawin mo. Galit na sumigaw si Coach Kamugawa. Sa tingin mo ba, isa ang sikat at napakagaling na tao para magbigay ng idea bilang isang secret weapon na hindi nga sila humihingi ng tulong sa'yo tapos mag-aaksaya ka ng panahon para tulungan sila? Galit na sigaw ni Kamugawa. Pag pumunta ka dun, anong sasabihin mo sa kanila? Hello, walang kwenta yung mga tao dyan sa gym nyo. Kaya andito ako para tulungan ko kayo. At ang makakasparing mo pa ay ang isang tao magkakaroon ng world title match. At kapag nagkamali ka sa ibibigay mo sa kanyang advice, anong plano mo para maitama mo ang magagawa mong pagkakamali? Tanong ni Kamugawa. Nagsisimula na mautal si Ippo. At higit sa lahat, hindi ka naman southpaw, sabi ni Kamugawa. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa inyo to. Kasi baka magmukha akong mayabang pag sinabi ko to sa inyo. Pero kapag hindi ko siya tinulungan at binigyan ng advice, tingin ko pagsisisihan ko yun pag natalo siya, sabi ni Ippo. Napatingin naman si Kamugawa kay Ippo. Nagulat si Kamugawa sa reaksyon ng mukha ni Ippo. Dahil makikita niya dito na talagang determinado talaga siyang tulungan si Mashiba. Itong batang to, confident siya para sa advice na naiisip niya sa isip ni Kamugawa. Sige, pinapayagan na kita. Pero sana, huwag ka maging mayabang sa kanila, sabi ni Kamugawa. Opo naman coach, sagot ni Ippo. Pagdating ni Ippo sa gym nila Mashiba, hindi siya makapasok sa loob dahil hindi niya alam kung anong sasabihin niya. O anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka pumasok sa loob? Sabi ni Tagaki. Inutusan ako ni coach para samahan ka bilang alalay mo, sabi ni Tagaki. Sabi mo kay coach, magbibigay ka lang ng advice. Pero sa tingin ni coach, yung salita ay hindi magiging sapat, sabi ni Tagaki. Kaya pinapunta ako rito ni coach para siguraduhin hindi ka gagawa ng kahit anong katanghang bagay, sabi ni Tagaki. Magbibigay ng advice na hindi ko nga magawang pumasok sa loob. Sinasabi ko sa sarili ko na gusto ko talaga makatulong sa kanila. Pero wala akong lakas ng loob para gawin yun, sabi ni Ippo. Ano ka ba? Okay lang yan. Hindi ka naman pumunta rito para maipag-away. Andito ka para makatulong sa palapit na laban ni Mashiba. Pero kapag andito na si Mashiba, sa harapan ko, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nagsisimula na agad ako mautal dahil sa takot ko sa kanya. At biglang sumilip si Mashiba sa may bintana. At nakita niya si Ippo. At nakita rin siya ni Ippo. Kaya agad na napatakbo sa takot si Ippo. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Mashiba. Matagal na kaya siya nakikinig sa usapan namin ni Tagaki? Ganun na kaya karami ang narinig niya? Sa tingin ko, hindi naman ganun kaganda ang pandinig ni Mashiba. Kaya siguro, hindi niya narinig ang mga pinagsasabi ko kanina sa isip ni Ippo. Huwag ka mag-alala, hindi ako magagalit. Kaya sabihin mo na ang gusto mong sabihin, sabi ni Mashiba. Narinig niya lahat at nasabi ni Ippo. Ipapaliwanag ko, sabi ni Tagaki. Andito kayo para sa isang sparring sigaw ng mga tao sa loob ng gym. Wala akong maalala na nagsabi akong tulungan nyo kami, sabi ng coach ni Mashiba. Naiintindihan ko ang gusto nyong sabihin. Pero malaking pabor to sa inyo. Sigurado makakatulong sa inyo si Senpai. At nalaman din naman namin na nagkukulang na kayo sa makakasparing ni Mashiba, sabi ni Tagaki. At siya makakasparing ni Mashiba, tama ba? Sabay turo kay Ippo. Matagal na siya nagretiro. At isa pa, hindi siya southpaw. At galing siya sa ibang weight class, sabi ng coach ni Mashiba. Nagpe-prepare kami para sa parting niyang world title match. Kaya sana, huwag niyo kaming guluhin, sabi ng coach ni Mashiba. Hindi kami nandito para manggulo sa inyo, sagot ni Tagaki. Meron kaming basbas ni Coach Kamugawa na pumunta rito at tulungan kayo. Umayos ka ng pagsasalita, baka lalo lang sila magalit. Tara umalis na lang tayo, sabi ni Ippo. Confident ka ba na karapat dapat ka maging sparring partner ni Mashiba para sa world title match niya? Sabi ng coach ni Mashiba. Hindi ako confident, sagot ni Ippo. Nagulat naman si Tagaki sa sagot ni Ippo. Kung ganun, mag-ingat kayo pa uwi, sagot ng coach ni Mashiba. Pag nagsimula na ang laban namin, hindi ako siguradong makakapag-control ako sa sarili ko, sabi ni Ippo. Nagulat naman si Mashiba at yung coach niya sa narinig nila kay Ippo. Hindi ako confident na hindi ko siya may injury bago ang parting niyang laban. Nabigla ang dalawa sa naging sagot ni Ippo. Kayo yung mga regular sparring partner ni Mashiba, tama ba? Tingnan niyo mabuti ang mga galaw ko. Para magawa niyo to, pag nag-sparring na kayo ni Mashiba, sabi ni Ippo. Makikita natin na napipiko na ang mukha ni Mashiba dahil sa narinig niya kay Ippo. Sino kaya ngayon ang nagsabi na makakagalit sa kanila sa isip ng Tagaki? May narinig akong chismis nun na nung nasa Mexico siya bago ang laban ni Bird, nagawa niya itong mabalian ng ribs. Kung ganun, baka magawa niyang magaya ang world champion na makakalaban ni Mashiba, sabi ng coach nito.
Kung ganun, pumunta na kayo sa loob ng ring. Yun lamang po. Sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. Paki-like and subscribe lang kung nagustuhan nyo ang video na ito. Malaking tulong na rin to para sa akin para ganahan pa mag-upload pa. Maraming salamat po.